Good morning ka-business, ka-partners, and ka-work all over the world. Welcome back to my channel. This is Jean Joanna Patindon. So, ang ating tatalakayin ngayon is yung regarding sa ating SSS West Plus with dividend rate and single account and maintaining balance. So, ipapaliwanag ko po sa inyo, isa-isahin natin kung ano po nga ba ang sinasabing single account or lifetime account sa ating SSS West Plus. So, kung inyong napapansin po, dalawang beses pa lang po tayo nakapaghulog na ating SSS Swiss Plus, which is November 15, 2023, at then this year, 2024, March 13, nag-declared po sila ng SSS West Plus dividend rate na 6.9. So, disclaimer lamang po, baka po magtataka kayo, saan ko po kinuha yung ating sinasabing 6.9 percentage na SSS West Plus rate. So, ito po ang dinideclare talaga na ating SSS base sa 2023 natin na saving investment or saving contribution. So, kung inyong napapansin, ipapakita muna natin dito yung sinasabi natin na prorated rate. So, ang prorated rate, dahil nga November 15 na po tayo nakapaghulog, November 15, 2023, so, ang gagawin po natin, 5,000 times 6.69% divided by 11. So, bakit po ganun ang formula sa kinukuha natin? Ganun ang formula sa kinukuha natin sa SSS West Plus. Wala po siyang pinagkaiba sa MP2 kasi gawa ng prorated pa rin siya. Gawa ng 6.9% ang ating dividend rate sa taong 2023, which is dinedeclared ng March 2024. So, kung inyo pong mapapansin, 5,000 times 6.9 divided by 11 is equals 31.36 centavos. So, ibig sabihin, ito po yung ating dinidiscuss na tax-free. So, ito naman, meron tayong pag-uusapan dito ng sinasabi natin na tax-free at saka yung dividend rate. Makikita nyo sa ating last part sa ating video na to na kung saan pinapakita natin yung dinideclared na 6.9 ng 2024 sa saving investment natin sa nakaraang taon ng 2023. So, ngayon pa lamang po sila nakapag-declare dahil nga itong ating sinasabing West Plus, gumagana po ito ng 2020 or 2021. Gawa po ng pandemic, so hindi po masyadong lahat nakaka-avail. So, dito, pinapakita ko sa inyo yung sinasabi natin na single account. Ngayon, pag-uusapan muna natin yung sinasabi nating second contribution, which is March 11, 2024. So, yung ating March 11, 2024, kinakonsider ko na lamang po siya na doon siya magsimulang mag-earn ng 6.9. So, dahil nga medyo malaki na at nakapaghulog na po ako ng second contribution ng 5,000. So, dahil nga may kinita na po tayo na 31 peso and 36 centavos. So, magiging 10,000 31 and 36 centavo po yung ating initial amount or initial capital para sa pag-earn ng dividend income or dividend yield or dividend rate sa 6.9%. So, kung ibabase natin dito, magkakaroon po siya ng 692 na income pagkatapos ng 2024. So, aabangan ulit natin kung magde-declare po ulit sila ng panibagong dividend yield or dividend rate is March 2025. So, aabangan natin dahil nga ako, first time din ako sa ganitong sistema. So, dahil nga sa paghahanap natin ng saving investment, dahil nga 6.9%, malaking bagay po siya kung mayroon po tayong mas malaking capital or mas malaking halaga na i-put up natin or invest natin sa sinasabi nating SSS West Plus. Ang SSS West Plus naman, nagkakaroon siya ng 5 options. So, 60, 70, 80, 90, and 100 depending on the year that you are contributing and then the amount also. Kasi nga, kung halimbawa tulad sa akin na ginagawa ko is 5,000 tapos November pa. So, ibig sabihin, magkano lang talaga ang kikitain niya dahil nga prorated. So, kung halimbawa naman na yearly ang computation natin, so kung nakapaglagay tayo ng March, mas maganda, or January, mas maganda kasi sa simula pa lang ng taon, malaki na ang ating kinikita.
So kung halimbawa naman na let's say 5,000 ang nilagay ko noong sa January or sa March, so kung ita-times natin siya ng let's say 6.9%, so nagkakaroon po ako ng 300 plus na kita or dividend rate kasi nga 5,000 na yun eh. Ang sinasabi dito, the more na mas malaki ang ating ilalagay, mas the more ang income na ating marireceive or sa dividend yield. So, again, disclaimer lamang po, if you like this video, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Sana po ako'y nakatulong, sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng karagdagang information sa ating paghuhulog ng ating sinasabing SSS West Plus. So, kung inyo po akong masusubaybayan, ilalagay ko po dito yung aking dalawang saving investment, which is MP2 at saka SSS West Plus, na ilalagay natin yung sinasabing dividend rate ngayong taon ng 2024, which is yung binibigyan nila ng income is yung during ng 2023. So ito po yung talagang dinideclare ng ating 6.9 na interest sa ating SSS West Plus. So SSS Workers Investments and Saving Program Plus. So ito po yung ating sinasabi. So di ba? Legit po siya, unofficial. So 6.9% interest sa ating mga naguhulog sa SSS West Plus. So kung hindi pa po kayo nakapag-avail, iilan lamang po ito kasi nga 'di ba nga bago pa lamang to, kasi nga ito yung sinasabi natin ng SSS West Plus, ito yung parang katumbas dati ng FlexiFund. So correct me if I'm wrong, disclaimer lamang po again. But then again, kung halimbawa masubaybayan natin, mas nauna po na nakapag ang MP2, so Pag-ibig MP2. Although nandito na yung sinasabi nating FlexiFund, pero po siya, hindi po siya nag-click kasi nga intended lamang po ang FlexiFund sa mga OFW. Unlike sa MP2 na walang pinipili. Ganon din sa SSS West Plus, walang pinipili. So para po siya sa lahat. As long as member po kayo, active po tayong naghuhulog. So once again, thank you for watching. Stay safe, God bless, and this is Jinjuana Patindol. Sana po nakapagbigay ako ng karagdagang impormasyon sa inyong mga manunood ng aking taga-subaybay. God bless. See you next video.